po sa inyong lahat. Matinding pinsalang ipinulot ng Bagyong Lando sa maraming bahagi ng Luzon. Libo-libong pamilya ang naapektuhan at kasama rin dito ang mga alagang hayop na nangangailangan ng tulong. Ngayon, alamin natin ang sitwasyon sa Barangay San Isidro kasama si Gab. Gab? Tama ka, Isab. Nandito tayo ngayon sa Barangay San Isidro, kung saan isa ito sa mga lubhang tinamaan ng Bagyong Lando. Maraming residente ang lumikas, dala-dala ang kanilang mga alagang hayop. Sa kabila ng kalamidad, patuloy ang pagsisikap ng mga rescuers upang masiguradong walang maiiwan, tao man o hayop. Sa mga ganitong panahon, mahalaga ang mabilis na pagtugon upang mailigtas hindi lamang ang mga tao, kundi pati na rin ang kanilang mga alaga. Ngayon, tignan natin ang sitwasyon sa isang evacuation center na nagbibigay ng espesyal na lugar para sa mga hayop. Nasa evacuation center si Kenzie para sa ulat na yan. Kenzie? Salamat, Gab. Nandito tayo ngayon sa San Mateo Evacuation Center kung saan maraming evacuees ang pansamantalang nananatili kasama ang kanilang mga alagang hayop. Dahil sa dami ng mga lumikas, napuno na ang loob ng evacuation center. Kaya't naririto tayo sa labas upang masundan ang sitwasyon. Isa sa mga kahanga-hanga dito ay ang pagkakaroon ng pet-friendly area. Hindi na kailangan mag-alala ng mga pet owners dahil may nakalaang lugar na para sa kanilang mga alaga, kung saan may pagkain, tubig at tulong mula sa mga volunteers. Mahalaga ang mga ganitong pasilidad, lalo na sa panahon ng kalamidad, upang masiguradong walang maiiwan sa tao man o hayop. Mula rito sa San Mateo Evacuation Center, ako si Kenzie. Balik sa iyo, Gab. Maraming salamat, Isab. Nagbabalik dito sa Barangay San Isidro. Ngayon ay kasama natin si Aling Rosa, isa sa mga residente dito sa Barangay San Isidro, na naapektuhan ng Bagyong Lando. Magandang araw po, Aling Rosa. Ano po ang sitwasyon ng mga ngayon? Magandang umaga din po. Napakahirap po nangyayari. Bigla na lang po tumaas yung tubig at kinailangan namin po. Buti na nga lang po at naisalba namin yung aming mga alagang hayop. Napakahalaga po talaga na kasama natin ang ating mga alaga sa panahon ng sakuna. Paano po kayo natulungan ng mga rescuers? Actually, malaking tulong po sila. Hindi lang nga po kami yung sinagip nila, pati yung mga alaga rin po ng mga kapitbahay namin. Actually, may dala silang mga carrier at mga gamit para sa aming mga hayop. Talagang kahanga-hanga po ang pagkilos ng ating mga rescuers. Ano po ang mensahe ninyo para sa iba pang pet owners upang mapaghandaan ang mga ganitong sitwasyon? Sana po lahat ay maganda ng emergency kit para sa mga alaga na may pagkain, tubig, gamot at leash. At syempre, makinig po sa mga abiso ng mga otoridad para sa ligtas sa kanila. Maraming salamat po, Aling Rosa. Isang paalala na sa bawat sakuna, mahalagang maging handa at siguraduhin na walang maiiwan, tao man o hayop. Mula dito sa Barangay San Isidro, ako si Gab. Para sa Animal Heroes, Vets in Action. Balik sa'yo, Kenzie. Kasama rin natin ang ilang mga volunteer veterinarians na tumutulong sa pangangalaga ng mga alagang hayop dito sa evacuation center. Kabilang dito ang pagbibigay ng paunang lunas at pagbabakuna laban sa sakit na maaaring kumalat dulot ng baha. Bilang bahagi ng relief operations, nagdadala kami ng pagkain at gamot para sa inyong mga alagang hayop. Maraming evacuees ang nag-aalala hindi lang para sa kanilang sarili, kundi pati na rin sa kanilang mga alaga. Napakahalaga ng suporta ng community at volunteers upang masigurong may sapat na tulong ang bawat hayop at kanilang pamilya. Maraming salamat, Gab at Kenzie, sa inyong rula. Sa gitna ng trahedya, makikita natin ang tiwa ng bayansyan at pagmamalasakit, hindi lamang para sa ating kapwa, kundi pati na rin sa ating mga alagang hayop. Patuloy po tayong mag-ingat at magtulungan. Para sa iba pang mga balita at updates, manatiling nakatutok dito sa Animal Heroes Vet in Action. Ako po si Lisa, magandang araw at mag-ingat po tayong lahat. Nagbabalik tayo sa studio at kasama natin ngayon si Ginoong Ernesto de la Cruz mula sa Disaster Risk Reduction and Management Office. Sir, para sa mga pet owners na naninirahan sa mga liblib o malalayong lugar, paano po ba sila dapat maghanda sa panahon ng sakuna, lalo na't limitado ang access sa mabilis? Mahalaga pong may
may tinatawag tayong community level preparedness. Kung nasa lugar po kayo na mahirap marating, agad ng mga rescuers gaya ng mga bundok, isla o mga lugar na may limitadong daan, kailangan ihanda kayo kahit hindi lang para sa sarili, kundi pati sa inyong mga alagang hayop. Dapat mayroong emergency kit na may sapat na pagkain at tubig para sa 3 araw man lang. Pati na rin mga gamot, dish, carrier, kumot at identification tag ng mga hayop. Kung maaari, may mga photocopy rin ng veterinary records. At syempre, isang battery-operated o solar-powered radio para makakuha ng impormasyon kahit walang signal o kuryente. Napansin po natin sa mga nakaraang sakuna, may mga pagkakataon talaga na hindi agad makakarating ang tulong mula sa gobyerno. Paano po dapat kumilos ang mga residente habang naghihintay ng rescue? Diyan papasok ang kahalagahan ng koordinasyon sa lokal na pamahalaan o barangay. Mainam na may designated pet rescue volunteers. Sila yung mga taong may training o kahit basic orientation sa pag-handle ng hayop sa panahon ng emergency. Pwede rin pong mag-set up ng pet-friendly safe zones, mga lugar sa barangay hall o covered court, kung saan pwedeng pansamantalang ilagay ang mga alagang hayop na ligtas at may sapat na ventilation and supplies. Ang mga disaster drill ng komunidad ay dapat isinasama na rin ang mga alaga. Kahit simpleng simulation na may pag-evacuate ng hayop, malaking tulong po yun sa awareness at preparedness ng bawat isa. Parang ang sinasabi niyo po, hindi dapat or hindi sapat ang sariling paghahanda. Dapat sama-samang naghahanda ang buong komunidad. Eksakto po. Ang tagumpay ng isang disaster response plan ay nakasalalay sa koordinasyon. Kahit gaano pumahanda ang isang pamilya, kung hindi sabay-sabay ang kilos ng barangay, mas mahirap ang recovery. At syempre, yung mga hayop, madalas ay hindi isa alang-alang, pero sila rin ay parte ng pamilya. Kaya dapat may boses din sila sa plan. Napakalinaw at napakahalagang paalala. Maraming salamat po sa inyong oras at impormasyon. Sa lahat ng nanonood, tandaan po natin, ang kahandaan ay buhay at ang pagkakaisa ay susi sa kaligtasan ng lahat, kabilang ang ating mga alaga. Habang kaakibat ang kahandaan sa sakuna, mahalaga ring malaman natin kung paano mapapanatiling ligtas at malusog ang ating mga alagang hayop. Katulad sa ilang evacuation center, may isang mobile veterinary aid station kung saan may mga volunteer na tumutulong sa mga alaga ng mga evacuees. Kaya ngayon, kasama natin si Dr. Lara Santos, isa sa mga volunteer veterinarians dito. Doc, sa mga ganitong panahon, ano po ang mga kadalasang kondisyon ng mga alagang hayop na inyong nakikita? Madami pong kaso ng dehydration, skin infections at minsan ay sugat na dulot ng madali ang paglikas. May mga alagang nahahawa sa sipon o diarrhea dahil sa pagbabago ng environment. Bukod pa dyan, marami ring hayop ang stress, lalo na yung mga hindi sanay lumabas ng bahay o mawali sa kanilang mga amo. Kaya may mga nagkakaroon ng behavioral issues tulad ng aggression, lethargy o excessive barking o meowing. Kaya mahalaga talaga ang agarang check-up at kahit simpleng pangangalaga ay malaking bagay. At para po sa mga pet owners na nasa mga evacuation centers, ano po kaya yung mga simpleng hakbang na pwede nilang gawin para mapanatiling maayos ang kalagayan ng kanilang mga alaga? Una sa lahat, siguraduhin po natin na may malinis na inumin ang hayop. Mas mainam kung galing sa bottled water o pinagkulo ang tubig. Pangalawa, sapat na pagkain. Ideally, yung sanay silang kainin para maiwasan ang upset stomach. Pangatlo, ligtas na lugar kung saan hindi sila makakatakbo, palayo o ma-expose sa ibang hayop na baka may sakit. Kahit isang kumot, towel o carrier, malaking tulong na yon sa kanilang comfort. Kung may dalang familiar toy o pundan ng amo, makabawas din yan sa stress level. May mga pagkakataon po ba na kailangan silang i-quarantine o ihiwalay? Opo, lalo na kung may sintomas sila ng sakit na maaring makahawa sa ibang hayop. May mga designated isolation areas kami para sa may mga lagnat, ubo o diarrhea. At para sa mga bago dating na hindi pa na-check, dinadaan muna sa initial screening bago isama sa main pet area. Safety rin kasi yon para sa lahat. Talagang napakalaking tulong ng presensya niyo rito, Doc. Nakakagaan din ng loob sa mga evacuees na alam nilang may nag-aalaga sa kanilang mga alaga.
Opo, minsan po, yung simpleng assurance na may titingin sa puso ang aso nila, malaking bagay na yun para hindi sila ma-overwhelm sa sitwasyon. Ang dami na nilang iisip at kadalasan ng mga alaga ang nagbibigay sa kanila ng comfort kahit sa gitna ng sakuna. Kaya dapat may malasakit din tayo sa mga hayop na yan. Sa panahon ng kalamidad, hindi lang dapat buhay ng tao ang iniisip natin, kundi pati ang mga nilalang na umaasa sa ating pagkalinga. Sa tulong ng mga kagaya ni Dr. Santos at iba pang volunteers, napapakita natin na ang malasakit ay walang pinipiling anyo. Mula sa studio, ako po si Isab para sa Animal Heroes Vets in Action.